Right. So, lahat tayo dito, mga kapatid, gusto ko lang sabihin sa inyo that God has already prepared that your life, that your family, and your future to be blessed. Yan ang gusto ng Diyos, ha? Gusto ng Diyos na maging blessing ka, at hindi lang maging blessing ka, maging blessed ka. Kasi hindi ka pwedeng maging blessing sa iba hanggat di ka muna nabibless. Kasi because you cannot give what you don't have, you cannot teach what you don't know, and you cannot impart who you are not. So very, very important, kung merong gagamitin ng Diyos sa iba, ikaw yon. Pero dapat marunong tayo, mga kapatid, to desire, not only to desire, to ask and pray kung ano yung tama na gusto ng Diyos sa atin. Now, sabi ng Book of Psalms, sabi ng Psalms ay ito, it is the pleasure of God, it is the pleasure of the Lord to prosper His children. So gusto ng Diyos na pagpalain ka. Hindi lang yun, ha. Gusto ng Diyos na payamanin ka. Tinan mo yung katabi mo, sabi sa kanya, payayamanin ka ng Diyos pag malaki mo. Sige. Gusto ng Diyos yan. Ako natutuwa ako sa simbahan natin dito. Tuwing pupunta ako, may nababago. O, ngayon may stage na, ang taas na. Di ba? Taas na. Susunod dyan, may aircon na to. Totoo yan. Ano lang po natin? God has ordained and prepared already. In fact, gusto ko sabihin sa inyo to, wala nang ipe-prepare sa iyo ang Diyos. Kayo sayang bakit? Kasi prepared na. Kasi sabi ng Bible, the Lord has prepared for you before the foundation of the earth. So kung prepared na pala, ano lang gagawin? Lalakaran mo yun. So kung may preparation na ang Diyos, God already prepared a good family for you. Lakaran mo wisely kung paano ka magkakaroon ng good family. Kaya huwag kang magkakamali sa relationship. At kung may relationship ka, huwag kang magkakamali ng desisyon. Kasi may prepared na ang Diyos para sa iyo. Nandiyan ba tayong lahat? Amen? So ngayon, may tuturo ko sa inyo na alam ko, sino rito ang gusto magkapera? Taas sa kamay. Lord, yung ayaw nagtaas, bahala na sa buhay niya. Okay, nakita, di ba? Lahat tayo rito gusto magkapera. Sa totoo lang, walang problem ang pera. Ang may problem yung humahawak ng pera. Parang yung motor, walang problema yung motor. Ang problema ay nagmumotor. Kasi kamote ka. Walang kausap. Nagigets nyo, di ba? Kasi kamote. No? Imagine mo, ang dami-dami mong alam sa solusyon ng problema ng Pilipinas, pero yung taillight mo, yung bumbilya mong pundi, hindi mo mapalitan. Pero akin na ba kayo nagmumotor, wala ng taillight, wala pang headlight. Tapos gabi, tapos pag na-aksidente, sasagutin mo siya, kamote. So ano ang problema ng motor ba problema? Hindi, yung nag-handle ng motor. Walang problema ang cellphone. Ang problema yung umahawak ng cellphone. Walang problema, mga kapatid, kung gwapo ka o maganda ka. Ang problema, puso mo. At saka ang problema, pangit sila, maganda ka. Yun lang. Biro lang. So today, may tuturo ko sa inyo, break natin ang concept, lalim ako ng konti. Let's talk about today, breaking the spirit of mammon. Okay, everybody say mammon. Pastor, sino ba yan? Hindi ko yan kilala. Unang-una, hindi yan Spanish bread. At hindi rin yan pandesal. Okay, sino ba itong mammon? Sino ba itong si mammon na sinabi ng Bible? May binanggit si Jesus patungkol sa espiritu na to na ang tawag ay mammon. Tingnan nyo to, Anong kinalaman nito sa pera ko? Ito siya. Ulitin ko lang. Sino rito ang gustong pagpalain ng Diyos sobra-sobra para maging blessing sa iba? Okay. Ito mangyayari yan sa'yo. Pero ang ingatan mo, dapat bago dumating yan, ma-break mo tong spirito na to. Okay. Ano ba to? Let's understand the spirit of mammon and how to break the spirit of mammon. Sabi ng Luke chapter 16 verse 9 to 13. And I say unto you, make friends for yourselves by unrighteous mammon. Everybody, mammon. That when you fail, they may receive you an everlasting home. Pag tingnan niyo po ito, nagsasalita si Jesus, sabi niya, makapagkaibigan ka daw, sabi niya, gumawa ka ng kaibigan sa pamamagitan nitong si mammon. Kasi bakit? Pag daw nag-fail ka, tatanggapin ka nila into everlasting home. Explain ko yan sa inyo mamaya, para mas maintindihan natin. Para pa nagbabasa tayo ng Bible, tumatalim, lumalalim, tumitibay, lumalaki. Amen? Yan ito, sabi niya, He who is faithful in what is least is faithful also in much. And he who is unjust to what is least
is unjust also in much. Sa Tagalog, siyang nagtatapat sa kakaunti ay bibigyan ng marami. Pero siyang hindi tapat sa kakaunti ay hindi magkakaroon ng marami. Napakagaling ng Bible. Kung ngayon pa lang, yung motor mo hindi mo malinis, paano ka bibigyan ng Diyos ng 4 wheels? Di ba? Imagine nyo, napakasimple na Lord. Kaya hindi pa sumasagot ang Diyos sa prayers mo dahil dun sa maliit na bagay, hindi ka mapagkatiwalaan. Hello? Nagpe-pray ka pa ng dream house, yung pinaghigaan mo kanina, hanggang ngayon nandun pa. Mamaya, pag uwi mo sa bahay, kumakaway na sa'yo. Tiklupin mo ako. Nagagets mo mga kapatid? Sasapol ako kayo ha. Pag may handaan, hindi pa naghahandaan, nagbabalot ka na. Nagsasharon ka na. Imagine mo ngayon pa lang, gusto mo nang makalamang sa iba. Paano ka bibigyan ng sobra? Bakit? Sa kakaunti pa lang, hindi ka mapagkatiwalaan. Sabi mo nga sa katabi mo, napagkakatiwalaan ka ba, bebe? Lakas mo, lakas mo. Do you understand the point? Sabi pa niya, therefore, if you have not been faithful in the unrighteous mammon, kung hindi ka raw faithful sa isang unrighteous na mammon, who will commit to you the true riches? Kung lang daw sa pera mong yan, ay hindi ka na pagkakatiwalaan, paano ka bibigyan ng totoong yaman? Ha? Yung sa pera mo ngayon, hindi ka mapagkatiwalaan sa Diyos, di ba? Itatites mo na, nagtatatlong isip, 4 na beses ka pa ang nag-iisip. Bakit? Paano ka pagpatitiwalaan ng Diyos ng totoong yaman? Nagigets ba niyo mga point natin? Sabi niya, and if you have not been faithful in what is another man's, who will give you what is your own? Anong sabi niya? Kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa property ng iba, paano ka bibigyan ng Diyos sa sarili mo? Alam niyo kung bakit ang Pilipinas naghihirap? Tanong sa'yo bakit? Hindi tayo napagkakatiwalaan sa property ng iba eh. Pansin niyo to. Pupunta sa ibang lugar yan, magkakalat. Sasabihin, may naglilinis na eh. Pupunta sa park, pupunta tayo minsan sa mga park, magkakalat. Hindi man lang tayo alam nyo, kaya tayo naghihirap eh. Kasi totoong sabi ng Bible, ano sabi? Pag di ka napagkatiwalaan sa property ng iba, paano ka bibigyan ng Diyos ang sarili mo? Kaya ang Pilipinas naghihirap. Kasi hindi tayo napagkakatiwalaan sa property ng iba. Tinan to, sa bakuran mo ang linis mo, sa bakuran ng iba hindi. Walang kausap niyo. Ang linis mo sa loob ng kotse, kaya lahat ng basura tinatapon mo sa labas. Paano ka bibigyan ng Diyos ang sarili mo? Sa amin sa Japan, iba sa amin eh. Pumunta kayo sa Japan, kahit hindi nila property, nililinis nila. Pag may nakita silang kalat, pupulutin nila. Kaya kita nyo, lalo silang umuulad kahit wala silang Diyos. Anong dahilan? Simple lang. Kasi totoong sabi ng Bible, pag hindi ka na pagkakatiwalaan sa property ng iba, paano ka mapagkakatiwalaan sa sarili mong property? Hello. Nang hiram ka ng kotse, nung binalik mo, hindi na kinarwash, may bangga pa, ubus pa gasolina, walang kausap. May kausap ako dito. Nang hiram ka ng motor, pagbalik mo, basag ang taillight. Tapos naman, pasensya na aksidente. Hindi ka na pagkakatiwalaan sa property ng iba. Amen. Palakpakan mo sa Lord kung naniniwala ka dito. So, kita nyo ang Bible sobrang galing. Sobrang husay, nagbibigay ng practicality sa ating lahat. Okay, pag-usapan natin to. Sabi pa niya, no servants can serve 2 masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. And then Jesus said, you cannot serve God and mammon. Pakibasa natin, 1, 2, 3, go. You cannot. Okay, sino ba tong si Mammon? Una, inuulit ko, hindi siya Spanish bread, hindi siya pandesal, hindi siya Krispy Kreme. Okay? Sino ba tong si Mammon? Kilala ko sa inyo si Mammon na binabanggit ni Jesus in the New Testament ay ang mga Diyos-Diyosan ng ancient Babylon at ng Tower of Babel according to history and archaeology. Sino ba tong si Mammon? Siya daw ang espiritong nagpapaswerte. Walang kausap. Kita nyo si Lord ayaw niya na ng swerte. Kasi hindi sa Diyos yan. Kaya tanggalin ninyo sa vocabulary ninyo yung salitang, alam mong swerte ko ngayon.
Hindi ka swerte, mapalad ka. You are not lucky, you are blessed. Now, sino ba tong si Mammon? According to archaeology and theology and biblical scholars, si Mammon ang tinuturing na Diyos ng mga ancient Babylonians at ng mga naunang tao sa Tower of Babel na sila ay naniniwala sila itong spirito na to, pagpapalain sila. Ang problema, itong spirito na to, sila ang kumukontrol sa kanila. Okay, sabihin nyo, Pastor, wala ako niyan. Talaga? Bakit yung pera ang kumukontrol sa'yo? Bakit nung magkapera ka, sumama ang ugali mo? Walang kausap. May kilala ba kayo kung kailan nagkapera tsaka sumama ugali? Ha? Kung kailan nagkaroon ng sasakyang maganda, ayaw magpasakay. Totoo hindi? Yung mga may sasakyan dito, anak mo na lang sasakay. Paano? Paano? Wag kayo magkakalat dito. Ayun, namamon ka. Now, sino ba tong mamon na to? Sino ba tong mamon? Everybody say mamon. Bigyan ko kayo ng heads up. Si mamon is not money. Money is not bad. Money is God's gift to us. Sino tong si mamon? Kung si mamon ay hindi pera, sino siya? Ito ang tawag, mammon is a deceitful riches. Ano itong deceitful riches? Na yung yaman na nagpapagulo at nandadaya sa'yo. Sample natin to. Kaya maraming tao, yung overtime, ino-overtime, at yung overtime na in-overtime, walang pakialam sa Diyos. Pati linggo gustong kumita. Bakit? Pati yung sa Diyos, binabawi. Anong dahilan? Dinadaya ka ng yaman. Kaya napakagaling ng Diyos Sabi ng Diyos, 6 na araw ka magtatrabaho. Sa ika-7 araw, which is the Lord's Day, ibibigay mo sa Kanya para sumamba. Ang tao baligtad, 7 araw nagtatrabaho. Kung baligtaran ng Diyos kaya, 1 araw ka magtatrabaho, at yung 6, wala kang trabaho. Anong gusto nyo? Walang kausap dito. Nakita nyo, ano ang mammon? Si mammon, deceitful riches. Kung kailan nagkapera, tsaka naging masungit. Ikilala ba kayong gano'n? Sabi mo sa katabi mo, sabi ko sa iyo, ikaw ang topic ngayon Di ba? Kung kailan, nung walang pera, napakabait. Kumusta po kaya? Nung nagkapera, ang taas na ng ilong. Kung gaano kataas ang pader ng bahay niya, gaano din kataas ang ilong niya. Nagkagaso, anong tawag dyan? Deceitful riches. Mas mabang yumaman, hindi. Gusto nga ng Diyos yumaman ka. Pero ayaw ng Diyos na mayaman kang nadaya ka. Pakisabi sa 5 katabi mo, huwag kang magpapadaya sa kayamanan. Sino ba itong si Mammon? Si Mammon din ito. Si Mammon ang spirito of deceitful riches. Ano siya? The desire to pursue wealth as the primary goal of life. Yan si Mammon. Kaya yun ang ginagawa ng demonyong to ng spiritong to na sige, trabaho pa. Bakit? Para sa kinabukasan, para sa future. Bakit? Yan ang mahalaga. Kaya ito madalas ko itong sabihin, may mentoring ako. Hindi naman ako galit at hindi ako against sa mga nag-overseas Filipino workers na pupunta sa ibang bansa para magtrabaho. Hindi ako galit. Hindi rin ako against. Pero eto siya. Kung ikaw ay pupunta sa ibang bansa, at ang primary goal mo lang makaahon, aaminin ko sa'yo, nadaya ka. Ito yung second bakit? Kasi wala pa akong nakita nagpunta sa ibang bansa, iniwan ng pamilya na hindi nawasak o naapektuhan ng relationship. Palagi yan. Walang kausap dito. Nagets nyo? Either yung lalaki nagluluko o yung babaeng naiwan na nagluluko o ang mga anak luko-luko. Bakit? Kasi nga, yung iba ito, bakit na magtatrabaho? Kaya yung iba ito siya, hoy, anak, pumunta ka sa Amerika. Bakit? May AFAM dyan, may AFAM. Alam niyo ba yung AFAM, no? Yung matatanda, hindi alam. Kasi matanda na kayo, kami lang mga bata, nakakaalam yan. Okay? Sino ba itong mga AFAM? Mag-boyfriend ka ng foreigner na may edad na. Bakit? Para umulad ang buhay natin. Mammon. Pumunta ka sa ibang bansa. Bakit? Mag-asawa ka doon. Bakit? Para pag ikaw ay green card holder na, pag ikaw ay citizen na doon, mag-divorce na kayo para makuha mo kami. Mammon.
Walang kausap dito. Di ba? Ano yun? Ano yun? Dinadaya ka. Meron kaming miyembro, magbababoy. Alam mo ninyo, ano siya? Pag Sunday, sa Kalumpit, Bulacan, sobrang lakas ng bentahan ng baboy. Lalo pag may mga events. Ang lakas talaga. Alam nyo siya, sabi niya, Pastor, tuksong-tukso ko. Bakit? Kasi lahat ng stalls na katabi ko, bukas, ako lang paglinggo ang sara. Sabi niya, Pastor, gusto ko na talagang bumigay kasi marami akong suki. Pagkalinggo sa akin, gusto bumili, kaya lang nakasara ko. Sabi ko sa kanya, hamunin mo ang Diyos. Alam ba niyo na pwede niyong hamunin ng Diyos? Sabi ng Bible, test me. Test me. Kaya, hamunin mo ang Diyos. Sabi mo sa Panginoon, Panginoon, yung sasara ako ng linggo. Pero Lord, pagpalain mo ako ng Lunes hanggang Sabado. Para yung panglinggo ko, bawi ko ng Lunes hanggang Sabado. Alam nyo, true enough, magugulat daw siya. Sabado pa lang, doble ang kita niya. Hindi niya kailangan magbukas ng linggo. Ano si Mamon? Sayang ang suki. Sayang din yung regular mong bumibili. Di ba? Mas malaki ang kita. At ito pang sinasabi ni Mamon, naintindihan naman ni Lord. Sabi ko sa iyo, ikaw talaga ang uusapan ngayong araw na to eh. Kanina, nagdadrive ako, lahat ng simbahan, traffic. Hindi lang pala simbahan. Tanong sa'yo ko ano? Resort. Di ba? Ang mga tao ngayon, pagkatapos magnilay, tumagay. Walang kausap. Di ba? Marami iba, nilay-nilay, pero tagay-tagay. Totoo hindi. Di ba? Pagkatapos ng pabasa, pabaso. Katawa, naka-joke talaga kayo, ha? Di ba? Tapos ang pabasa, pabaso. Pero kayo lang, daming nasa resort. Daming nasa resort. Bakit? Pagkatapos huling hirit sa holiday, mag-swimming. Pero ikaw, di ba, tinutokso ka? Magsisimba ka? May sunlong naman to. Huwag ka na magsimba. Magsisimba ka po. Total naman, ilang mga linggo na nakakaranas sa simbahan ka. Minsan lang to. Mamon. Nagsasalita yung mamon, no? Walang kausap. Ano pa yung mamon? Magta-tides ka? Ikaw nga kapos na, eh. Ibibigay mo pa sa Diyos? Naintindihan naman ng Diyos yan. Mamon. Amen. Kaya pa, ha? Sigurado, ha? Ulitin ko, hindi masamang pagpalain. Ang masama, kontrolin ka ni Mamon. Okay, sino ba si Mamon? Ang si Mamon ay espiritu that says, I can live and be successful without God. Anong sinasabi ni Mamon? Kaya ko mabuhay kahit walang Diyos. Di ba? Pansin nyo to. Aaminin ko sa inyo, alam ba ninyo may isang pag-aaral? Tanong nyo sa inyo ko ano? Nagulat ako, ha? Ito daw ang mga bansa na may pinakamaraming ateista sa buong mundo. Pag sinabing atheists, mga hindi naniniwala sa Diyos. Papakita ko sa inyo, ha? Buti na lang wala dyan ng Pilipinas. Ito daw ang pinakamaraming bansa o mga bansa na pinakamaraming hindi naniniwala sa Diyos. Isa-isahin natin, ha? 1, China. Mayaman ng China. Kahit ayaw natin sa China, ang suot mo ngayon made in China. Yung mga equip natin, kahit galing pa sa ibang bansa yan, ginawa din sa China. Kaya yung nagsasabing isang senador, i-boycott daw ang China, maghubad na lang tayong lahat. Bakit? Kasi lahat ng ginagawa, suot mo ngayon, almost lahat made in China. Bakit? Sapagat mura ang labor doon. Pero alam ba niyo, mas maraming atheist sa China. Mayaman ang China. Maraming may utang na bansa, pati Amerika, kaya hindi siya magalaw kasi mayaman ang China. Pero marami doon ang walang Diyos. Pangalawa sa bansa na walang Diyos, Japan. Sa Japan, bakit? Hindi nila kailangan ng Diyos. Nasa Japan ako many years ago, bago mag-pandemic. Alam ba ninyo, kahit mahirap na bahay, pagbukas mo ng ref, maraming laman na pagkain. Sa Pilipinas, pagbukas mo ng ref, maraming tubig. At saka, ulam kahapon. At saka yung kaning lamig. Imagine mo sa ibang bansa, paano mo sasabihin, kailangan ko ng Diyos, pagbukas ko may pera ako, pagbukas ko may trabaho ko, pagbukas ko ng rep, may pagkain ako. O kita mo, minsan yung kasaganaan,
Minsan ayaw mo sa Diyos eh. Nagets nyo? Pangatlong bansa, Czech Republic. Pang-apat na bansa, France. Pang-limang bansa, Australia. Maraming atheist doon. Kahit nandun ang Hillsong, naroon na malaki mga church. At pang-anim, Iceland. Now, bakit? Kasi itong mga bansang ito, hindi ko sinasabing masama sila, ha? Ang sinasabi ko, nabuhay sila ng walang Diyos, umunlad sila. Pero etong mabigat, tanong sa'yo ko ano? Sa mga bansang yan, ang laging sira, pamilya. Alam ba niyo, nasa Japan ako, yun nga, sabi ko sa inyo, kinikwento ko sa inyo, no? Ang lungkot ng airport nila. Imagine mo, ang ganda-ganda ng airport sa Narita, sa Tokyo. Pagbaba mo, ang sasalubong sa'yo, isang tao, minsan driver pa. Alam mo, ramdam na ramdam mo ang lungkot ng airport. Pati paalis namin sa Narita, ang lungkot ng airport. Sa Pilipinas, ang saya ng airport. Isa ang darating, 3 jeep ang sasalubong. Ang saya. Walang kausap. Tayong Pilipino, wala nga tayong pera, pansit nyo, pero intact ang family natin. Diba? Kaya nga minsan yung sobrang pagmamahal sa pera, nakakalimutan mo yung pamilya mo. Nakakalimutan. Look at Pastor Regent, listen to me very well. Spend time to your family. Spend time with your family. Unless your family becomes strangers, and strangers will become your family. Hindi naintindihan. English. Tagalogin natin. Okay? Okay, mag-spend ka ng time, ng oras sa pamilya mo. Baka ang pamilya mo maging strangers. At isang araw, ang mga strangers ang maging pamilya mo. Ano yun? Na magkakasama kayo, yet hindi kayo magkakilala. Magkakalapit kayo, yet ang lalayo ng loob nyo. Bakit ang mag-asawa? Bakit ang mag-asawa pag nag-aaway, nagsisigawan? Di ba nyo napansin? Sino mga may asawa? Tapos kami na nag-aaway na. Okay, sino ito yung nagsigawan na kayo? Oh, kita nyo, praise the Lord. Yung mga bata pa, hindi pa nagkakasigawan yan. Huwag kayong mag-ala, darating din kayo dyan. Okay. Okay. Di ba, bakit ang mag-asawa nag-aaway? Ang lapit naman. Lapit-lapit naman. Ang dahilan kasi, habang nagsisigawan kasi kayo, malayo puso nyo. Pero bakit yung magbo-boyfriend? Ang lapit-lapit naman, nagbubulungan pa. Minsan nga gano'n lang. Nagkakaintindihan. Anong dahilan? Sige, kasi nga, kahit mahina ang boses, pag malapit ang puso, nagkakaintindihan. Kaya pa, alam na this, pag nagsisigawan kayo, malayo ang puso. Pangalawa, baka bingi lang talaga siya. Nagets nyo? So ano si Mamon? Yung nagsasabing, mabubuhay ako lang walang Diyos. Hindi. Pinatunayan ng Diyos yan nung pandemic, kaya niyang pahintuin ang buong mundo. Kaya niyang ibagsak ang lahat ng ekonomiya. Just like that. Pero gulat, maraming tao hindi natuto na kailangan niya ang Diyos. Kaya alam niyo kung walang church, lahat tayo worldly. Totoo yan. Kung walang simbahan, lahat tayo si Raulo. Bakit? Because you do you. Diba? Kung ano yung gusto mo, do what makes you happy. Ano sinasabi ng mundo? Gawin mo kung ano masaya ka. Talaga, kung masaya akong patayin kita. Tama ba yun? Kung masaya akong raping kita, masaya akong nakawin ko yung aircon mo. Di ba? Anong point natin? O di, you do you? Wala. Kita nyo, pag wala ang Diyos, walang church, walang standard. Okay, pag-usapan natin yan ha. Kaya kita nyo, sumagot naman ang Bible. Oh. Sabi ng Bible, eto raw ang sagot para sa mga yayamang mga taga-conquerors at magiging mga blessing sa maraming tao. Ito ang sabi ng Bible, but godliness with contentment is great gain. Cut natin ha, hindi sinabing contentment is great gain. Hindi rin sinabing godliness is great gain. Kasi maraming iba, godly, walang contentment. Meron namang ibang kontento, hindi godly. Pinag-combine ng Bible, godliness, ikaw yon, at contentment ay great gain. Bakit daw? For we brought nothing into this world, and we can take nothing out of it. Ayun. Para daw maintindihan na yung contentment, lagay mo sa isip mo, dumating naman ako ritong wala. Aalis din akong wala. Sanay naman ako dating wala. Kaya pag nawala uli, sanay na. Ito ang madalas kong tinuturo sa aming mga professionals. Tanong nyo sa akin kung ano. Lakas naman. Sa mga may business, lagi ko sinasabi, kapag pinagpapala kayo ng Diyos,
ng sumosobra, ang itaas ninyo, generosity, hindi lifestyle. Yung iba kasi, sumobrang taas ng lifestyle. May mga babae, hindi kontento sa hilamos. May facial wash. May moisturizer. May kung ano namang pinapapahid. Etc., etc., etc. Chinchunsu, asfalto, simento. Lahat pinapahid. Masyadong tinaas. Dapat ba buwan-buwan nakariban ka? Na ikaw naman ay hirap na hirap at nakaganyan ka. Kasi bakit? Ang bigat ng buhok mo. Wala akong kausap dito. Now, hindi masama ha. Kanya lang kung yun ang lifestyle mo, paano kung nawala? Nagets nyo? Paano kung nawala? Anong i-increase mo pag pagpapalain ka ng Diyos, mga taga-conquerors? Generosity. Diba? Yung iba, totoo naman, masarap na magkaroon ng branded na sapatos. Pero okay din naman kung di branded. Kasi pag nakatapak din yan, pareho lang ang amoy ng tinapakan mo. Walang kausap dito. Yung iba ganito, bibili ng branded, ayaw madumihan. Di wag mo isuot, dekorasyon mo na lang. Ba't ka pa bumili? Alam ba ninyo, lahat ng material things, kaya yan binili para ma-enjoy. At number 2, ma-enjoy gamitin. Saka nakakita, bibili ka ng sports car, ni ayaw mong palangawan, nilagyan mo ng kulambo. Ginagamit mo na para mag-start. Tapos patay na, lakas gasolina. Ano lang ang point natin? Walang kwenta. Nagets nyo? O, sito gusto pagpalain ng Diyos. O, sabi mo nga sa katabi mo, mamamatay ka din. O, bakit? Ba't ka mamamatay din? Sabi ng Bible, lahat ito mawawala eh. O, yung mga magagaling mag-makeup dito, pag namatay ka, iba mag-makeup sa'yo eh. Hindi mo pa mga gusto. Kapalan mo yung labi, mukhang durog eh. Nasa gasaan ng pison. Okay. Nagigaso yung mga taga-morgue, ayaw mo nun. Kaya tama ang Bible, sabi ni Apostol Pablo, nung bata ako, may ibang nagbibihi sa akin. Nung mamamatay ako, bibihisan din ako. Totoo naman eh. Kahit ano kaganda ng damit mo, biyak ang likod nun. Nakakita na ako yung binan ko, binihisan. Alam niyo kung bakit sa morgue? Alam niyo kung nawa? Talaga palang binibiyak. Binigay ko pa yung Amerikana kong napakaganda. Bibiyakin din pala. Kasi hindi nga maisusuot, kailangan biyakin para isuot sa harap. Pero sa likod, biyak. Pati pantalon, biyak eh. Tignan mo yung mukha nung katabi mo. Buhay pa, biyak-biyak na. Walang kausap dito. Ano lang ang point natin? Kaya sabi ng Bible, be contented. O, kung ang motor mo ngayon, mga kapatid, Mio. Di ba? Enjoy mo, pagtapatan mo. O, baka bigyan ka ng Lord isang araw ng big bike. Yung pala, e-bike. Lumaki naman, e-bike. At sabi niya, but if we have food and clothing, we will be content with that. Tignan niyo, sabi ni Apostle Paul, those who want to get rich fall into the temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. Masama bang maghangad yumaman? Hindi. Pero nagbigay ng warning ang Diyos. Lahat na naghahangad na yumaman, baka bumagsak ka sa tukso at sa bitag ng maraming kahangalan. Sabi sa'yo, hoy, alam mo, mag-invest ka rito. Bakit? 50% per minute ang... So ikaw ngayon, naingganya ka, sinangla mo yung kidney ng tatay mo. O pati kapitbahay mo, kinuha mo pa rin, mag-invest ka. Bakit? O, hangal, mamon. Wala kang kaalam-alam sa crypto, sa Bitcoin. Sabi mo, malakas kumita, pumasok ka, nieengot-engot ka sa mat, gusto mo pa Bitcoin. So ano nangyari? Isang araw, ang dami ko na, milyon-milyon. Isang araw na wala. Bakit? Kahangalan, mamon. Okay, bigyan ko ng personal na kwento ha. Kahit kami mga pastor, pwedeng bumagsak sa ganyan. Okay, sasabi natin, ito alam naman ito ng asawa ko at wala naman siya dito. Kanya lang live eh. Okay, eto siya. One time, ang wife ko, nakaipon ng pera. So nakaipon naman siya, ang wife ko magaling mag-ipon ng pera kasi lahat ng mga hindi ko makitang pera, kinukuha niya. Minsan nawawalan ako, nasaan pera ko? Yung pala nakuha niya. Hindi, joke lang. Nakakaipon siya. Kasi yung wife ko, magaling siya sa business ng product eh. Ng buy and sell. Ako, hindi ako pwede sa business talaga. Bakit? Namimigay ako eh.
Malulugi ako. So one time, sabi, itong misis ko, may nakilala siya, ito mabigat, born again din. Tapos itong kakilala niya, sabi, may business ako, panahon ng pandemic yun eh. Sabi niya, maganda to online, maganda to. At totoo namang malakas nung panahon na yun ng online. So ginawa ng wife ko, nag-invest siya. Tanong sa'yo kung magkano? 150,000. Nag-invest siya. Alam niyo kung ano nangyari? Iniinggan niya pa ako. Sabi sa akin, Tart, mag-invest ka. Dito, sayang din to. Bakit? Ang balik ganito, monthly magkano babalik sa atin? Basta dun sa in-invest kong 150,000, babalik sa akin mga 5,000 a month. Sabi ko, di yata, imposible yata yun. Sabi ko, hindi, okay to. Tsaka to, born again to, born again. Sabi ko, hindi lahat ng born again, matino ha. Sabi ko, iba nga, nasa conquerors eh. Ay! Joke lang po ah. Hindi, yung iba nga, nanonood lang ng online, hindi umaten. Sorry na share. Joke lang. Okay, biro lang po mga taga-online ha. Patawarin niyo muna ako ha. Okay, joke lang yan, joke lang. Sabi, di parang eerie ako. Tandaan niyo to ha. Pag wala kayong peace, huwag niyong tutuloy. Sabi ko, Tart, huwag mong tuloy yan. Baka magka-problema ka. Okay, kasi, kahit born again, mahirap. Hindi, okay ito, legit. O, di nag-invest siya. True enough, hindi siya nabayaran hanggang ngayon. Ang mabigat, ang pinang-invest ng asawa ko, hiniram niya sa manugang ko, sa kapatid niya, etc. para dumami. Ngayon, ang ginawa ng misis ko, siya nagbabayad doon sa mga nahiraman niya. Anong tawag doon? Foolishness, trap ng mammon. Eto ang suggestion ha? Suggestion. Strongly. Pag wala kang peace, huwag ituloy. Papasok ka sa trabaho, parang, okay naman ang sweldo, pero parang, huwag ituloy. Ibig sabihin, nagsasalita ang Diyos, may mammon, may trap. Amen. Pakisabi sa tatlong katabi mo, magpakatalino ka, bebe. Tapos bigla sinabi ni Apostle Paul, sabi niya, for the love of money, it's not about money. For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money, look at this, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Yung iba daw sa sobrang paghahangad, kumita ng pera, na wala na ang pananampalataya. Nangyayari ba yan? Nangyayari. Nung walang trabaho, mahal na mahal si Lord. Nung magkatrabaho, wala na si Lord. Nauna na ang Bible. Sana naintindihan natin kung ano ba ito. Amen? Okay, eto pa. Sino ba si Mammon? Are you learning so far? Sino ba si Mammon? Si Mammon ay ang espiritu o demonyo na ginagamit ang pera to control people. Kita niyo maraming tao. Pag walang pera, amen. Amen. Sabi ng worship, palakpakan si Lord. Yeah, Lord. Walang pera eh. Niyakap mo ako sa akin. Pero pag may pera, amen, Lord. Ayun, nakokontrol ka. Pwede ba akong humingi magbigay sa inyo ng wisdom? Eko ano? Dalasan mo namang lituhin ng demonyo sa buhay mo. Anong lituhin? Ganito. Alam kasi ng demonyo, pag wala kang pera, lumulungkot ang mukha mo. Lulugo-lugo ka. Alam din naman ng demonyo, pag may pera ka, ang saya-saya mo. Lituhin mo siya ng madalas. Wala kang pera, sayahan mo. May pera ka, sayahan mo. Malilito ang demonyo. Bakit? Hindi ka na niya pupuntahan. Sasabihin, kakamot ang sungay ang demonyo. Sasabihin niya, Mira, walang pera, masaya. May pera, masaya. Walang pera, nagwo-worship. May pera, nagwo-worship. Mauubos ang oras ko. Pupuntahan ko na lang ibang taga-kankeros na ganyan. At saka yung ibang nasa online. Walang kausap. Nag-guess nyo ba point natin? Kaya ang demonyo, laging ginagalawang pera mo. Bakit? Kasi inaapektuhan ka. Alam na alam niyang weak spot mo. Sample lang pa natin. Pag nagkabuisitan kayo ng anak mo, malungkot ka, wala ka sa mood. Anong gagawin ng demonyo? Di demonyo yung anak mo. Lituhin mo yung demonyo.
Tagal ka na niyang nililito eh. Siya naman ang lituhin mo. Hello? Ako sa totoo lang, car enthusiast ako. Sa totoo lang, ako, aaminin ko sa inyo, gusto ko malinis lagi ang kotse. Kung kailan ko iniingatan ang kotse, at saka nagagasgas, sino yung kamukha ko? At ako sa totoo lang, pag nagasgas, affected ako. Kahit maliit lang. Sabi sa akin, alam nyo nangyari, lagi nagagasgasan. Tinuruan ako ng Diyos, anak, pabayaan mo na. Diba? Turuan mo ang sarili mo na hindi ka maapektuhan. Alam mo, nung nagasgasan ako one time, bago-bago yung kotse ko, wala pang isang linggo, nagasgasan ko agad eh. Natutunan ko na maging kontento. Okay lang. Hanggang ngayon, wala pang gasgas. Ulit. Kasi bakit? Ang demonyo kasi titirahin ka eh. Ang kasayahan mo, asawa mo ha, linggo nga, didemonyohin ko yung asawa mo. Paalis kayo, bubusitin ko yung asawa mo para bumagal maligo. Kung kailan aalis tsaka hahanap ng bibihisin, aasarin ko nga, sirain kong plancha. Ikaw naman, asar na asar ka. Kaya parating dito, lahat ng tao, ang lahat ay magsasaya. Di ba nyo napansin ng demonyo? Kung kailan linggo, tsaka sumasama ang ugali mo, pakiramdam mo. Taas sa kamay, taas. Di ba nyo napansin to? Pagka Sabado, wala kang sakit. Pero pagka linggo, ang blood pressure ko mataas. Magugulat ka, tanghali pa lang ng linggo, gumaling ka na. Hindi kaya dinidemonyo ka? Kanya lang pinababayaan mo siya na demonyohin ka. Bakit? Barkada kayo eh. Walang kausap dito. Tanungin mo nga yung katabi mo, kumpare mo ba si Satanas? Kaya pa. Kaya niyo pa, sigurado kayo ha? Okay. So ano ngayon? Ito na ang tanong. Ito na. Sabi na, ano ba ang mammon? Yung kinukontrol, ginagamit niyo ang pera to control people. Tignan niyo sabi ng Bible. Do not withhold good, Proverbs 3:27. For those whom to is due, when it is in your power to do it. Wag mo daw i-withhold ang isang bagay na maganda kung kaya mo namang gawin. Tapos sabi pa niya, do not say to your neighbor, go and come again. Tomorrow, I will give it when you have it with you. Ang galing ng Bible, no? Ano sabi niya? Kung meron ka naman daw ngayon at kaya mong itulong, ibigay mo na ngayon. Huwag mo nang pabalik-balikin pa siya. Di ba nyo napansin? Ginagawa yun ng gobyerno. Di ba nyo napansin yun? Kaya naman sa isang counter lang ang buong lisensya mo ibigay eh. Pero bakit? 1 muna, tapos 2, tapos 3, balik ka sa cashier, tapos picture, daming arte. Kaya hindi yumayaman ng Pilipinas eh. Alam na alam ng Bible. Pag meron na, nandyan na. Nasa ibang bansa po, I was in Thailand. Alam niyo po kung ano? Pagpunta ko sa isang counter, nandun na lahat eh. Sa airport natin, kakaiba. Meron pang check-in counter kuno. Mag-check-in ka sa computer, pipila ka rin pala. Para ibaba yung bag mo. Samantalang sa Thailand, nandun ako, pag check-in counter, bibigyan ka ng tag, lagyan mo ng tag ang bag mo, dumiretso ka doon, ibagsak mo yung bag mo, tapos na. Saan dito? Pahirapan. Kukolekta ka ng ayuda, pipila ka ng 50 kilometro. Walang kausap. Kaya hindi yumayaman Pilipinas. Kasi sa Bible, sabi niya, meron ka na, bigay mo na. Yung iba ganito, may namamalimos ba sa inyo? Kakatok sa ano? Asay mo, nagdadalawang isip ka, di ba? Bibigyan ko kaya, sindikato, adik. Samantala, hindi mo naman kayayaman yung 10 piso, 5 piso, 10 piso. Hindi mo naman kayayaman eh. Hindi mo rin naman kakahirap yun. Bigay mo na. Yun ang sinabi. In that way, you are breaking the spirit of mammon. Kaya ako, pag may namamalimos, binibigyan ko. Yung mga minsan, ganito, yung nagpa-parking ka, yung wala sila, tapos mamaya may biglang lalabas yung konti pa kuya. Okay? Di ba, alam mo ang ginagawa ko, binibigyan ko sila. Anong dahilan? Meron naman ako eh. Alam niyo kung anong issue? Pastor, baka gawing pang-addict, pang-singhot ng katol.
Anong gagawin mo? Sabi ko, di ko na problema yon kung suminghot ka ng katol. Ang problema ko ngayon, generous ba ako? Do you understand? Tanungin mo yung katabi mo, generous ka ba? Pastor, ibig mo sabihin, pag may nangungutang sa akin, pautangin ko. Una, balikan nyo muna yung verse ha. Kung may kakayanan ka, gawin mo. Pero kahit may kakayanan ka, maging matalino ka. Kung sa palagay mo na may mangungutang sa'yo, ayaw magbayad, huwag mong pautangin. Utang na loob. Pwede mong sabihin ganito, kapatid, may budget ako, may pera ako, pero wala akong budget, ipautang sa'yo. Sorry. Tinuturo ko kayo, practical to ha. Napakagaling ng Bible talaga. Now, bakit? Kasi may gagawin tayo mamaya. Amen. Ito natin. Okay, tandaan nyo to ha. God doesn't bless our giving, but He blesses our generosity. Wala namang pakialam ang Diyos ay bibigay mo eh. Meron na siya niyan eh. Ang tanong, generous ka ba nang binigay mo yon? Generous ba to sa puso mo? Masaya ka ba nang binigay mo yon? Diba? Yun ang pinag-uusapan dito. Hindi naman pinag-uusapan dito kung magkano binigay mo eh. Natatandaan nyo sa Bible, diba? Si Christ nanood pa ng mga nag-o-offering sa templo. If nabasa nyo yun? Diba? Ano nangyari? Maraming mga mayaman nag-offering ng madami. Tapos may isang mahirap na babae, balo, nagbigay siya ng mite, M-I-T-E. Ang ginamit ng Bible ay mite, M-I-T-E. M-I-T-E, parang 5 duling na pinitpit na may butas sa parang tanso. Ano sabi ni Christ? Sino may pinakamaraming binigay? Sabi ng mga disciples, yung mayayaman. Sabi ni Jesus, no, yung babaeng balo. Bakit? Yung iba nagbigay dahil sobra, pero siyang binigay niya dahil yun ang lahat niya. So God doesn't bless our giving. What He blesses is our generosity. Tanong ko sa iyo, nung ikaw ba ay naglimos, generosity ba yun o awa lang? Nung ikaw ba'y nag-tithes at nag-offering, generosity ba yun o napilitan ka lang? Kasi worker monitor daw ni pastora. Nagagets mo yung point natin? Are you generous or not or hindi? Hello. Tignan ito ha. Question na. Ito na. Tatlo lang. Makabilisan to. Kasi may service pa ako. Tatakbuhin pa ako. Okay. Okay. 3 bagay. How to break the spirit of mammon. 3 bagay. Ready na kayo? How do you break the spirit of mammon? Ulitin ko lang ha. Si mammon ay ang espiritu na nasa pera para dayain ka. Yung pera, walang problema. Yung demonyo, may problema. Pero ang problema, pag ikaw ay tianod sa pinasabi ng mammon, pati pera gagamitin mo. Ang problema ng tao, puso niya. Kapag may problema ang puso ng tao, lahat ng hawakan niya, ikasasama niya. Ako, sa akin, ang baril, walang problema. Sa akin. Nagets nyo? Ang may problema, yung puso ng taong humahawak ng baril. Sa akin ang motor, walang problema. Ang masama yung nagmumotor na walang helmet at walang lisensya. Sa akin ang motor, walang problema. Ang may problema yung nagmumotor ng walang motor. Nag-guess yung point natin. How do you break the spirit of mammon? 3 things. 1. Okay? Luke chapter 16, verse 9 to 13. And I say to you, basa, 1, 2, 3, go. Make that when you fail, they may receive you an everlasting home. Anong una mong gagawin? Sabi ni Jesus, make friends for yourself by unrighteous mammon. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, do not make friends with mammon, but make friends using your money for eternity. Ano yun? Gamitin mo ang meron ka para makagawa ka ng maraming tao. Madala mo sila kay Lord for eternity. Let's say may pera ka. Gamitin mo yung pera mo para makapag-win ka for eternity. Let's say, maganda ka. Maraming naliligaw sa'yo. Buti ka pa. Gamitin mo yun to win their friends for eternity. May business ka. May mga tauhan ka. Ano sabi nila? Gamitin mo yung business na yon for eternity. Na ano yun? Na gawin mo, dalhin mo sila kay Lord. May trabaho ka. BFF mo, lahat yung nando doon. Gamitin mo yung galing mo, yung interpersonal mo, yung intrapersonal mo, na skill mo to win friends for eternity. Yun ang sinasabi ni Lord. Hindi sinasabi ni Lord na tanggalin ang pera. Hindi. Sabi ni Lord, gamitin mo sila sa halip na ikaw ang gamitin ni Mammon. Ay, walang kausap. Magaling ka mag-English. Sa halip na pinag-criticize mo sa pastor mo yung English niya. Kasi yung English niya, bako-bako. Sabihin mo, pastor,
Pwede ba ako magturo ng English sa mga bata at mag-win tayo ng mga tao? Ano yun? Use your gifts, your talents, your money, your business, kung anong binigay sa'yo ni Lord to win friends for eternity. Come on. Kwentuhan ko kayo. Sa Santa Maria, Bulacan, may isang Chinese na born again. Ang kanya pong business ay Magna Prime. Puntahan na lang nyo yun, hanapin nyo sana, Magna Prime. Siya ay distributor ng mga pintura sa buo. Ang mga Boysen, hindi ko alam yung mga branded na pintura, sa kanya kumukuha, walang brand, babrandan lang nila. Pero siyang nagmamanufacture ng pintura. Ang dami niyang empleyado, na born again. Alam niyo yung ginawa niya? Tayo sa ko ano? Tuwing Miyerkules, lahat ng tao, half day. Half day lang. Tigil ang operasyon. Alam niyo gagawin? Lahat pupunta sa bandang hapon niya. Mag-worship service sila. Kumuha siya ng isang pastor. Sila Pastor Loy yun. Kinuha niya doon at pagkatapos, nag-worship doon. Alam niyo pa ginagawa niya? Sabi niya, dalhin niyo yung pamilya niyo pag itong oras. Bakit? Gagawin natin, pakakainin ko kayo. Imagine niyo, boss, pinapakain, empleyado. Tapos kasama pa yung pamilya. Sa totoo lang, pag sinama mo yung pamilya, lahi yung pupunta, tsaka barangay eh. Alam niyo kung ano? Sila Pastor Loy, pupunta lang doon, magpipreach. Itong mayaman, igagather niya. Dahil hindi naman siya marunong magsalita eh. Chinese siya eh. So anong ginawa? Ginather niya, tapos kumuha siya ng pastor. Anong ginamit niya? Ginamit niya si Mammon to win friends for eternity. Sample ako pa kayo. Pwede? Yung iba sa inyo baka nakapasok na dito. Many years ago, may isang motel, ang tawag Anito. May gumaganon, napasok. Kaya gumaganon. Anito, na-born again, na-born again yung si Widen King. Na-born again, Chinese din ito eh. Imagine mo, alam ba ninyo na mas malaki daw ang kita sa hotel? Bakit? Sa motel, 2 oras lang, may pera na kagad, kakain pa naman yun, etc. Kanya lang, mababoy talaga sa motel eh. Diba? Nagigets ba? Malaking kinita nila. Doon daw siya naging bilyonaryo. Na-born again. Sabi sa kanya, Lord, sarado mo lahat ng motel mo. Ang dami niyang motel all over the Philippines. Pinasara lahat. Lord, anong gagawin ko sa mga empleyado? Nag-start siyang gumawa ng hotel. Ang tawag, Kabayan Hotel sa Pasay. Alam niyo ginawa niya? Wala siyang finard na mga nasa motel. Alam niyo ginawa? Kinuha niya ulit. Tatang sabi niya, ini-encourage ko kayo, pati pamilya niyo, dito na magtrabaho. Sa mga business, bawal yun eh. Bakit? Na dapat ng family sa isang kampanya. Bawal yun, conflict of interest. Pero siya ginawa niya. Alam niyo kung ano? Nung bago mag-pandemic, 3 taon akong nagturo sa Kabayan Hotel. 3 taon, tuwing Biyernes at Sabado, nagtuturo ko sa mga empleyado. Ano ginawa niya? Kasi hindi naman siya pastor eh. So ano ginawa niya? Kumuha siya ng pastor, lahat ng empleyado. Ang daming taong na-born again dahil sa kanya. Ano yan? Do not make friends with mammon, but make friends using your money. Hello? Walang kausap. Kaya ito pag hindi mo alam ang purpose ng pagyaman mo, hindi ka yayaman. Ulitin ko lang. Pag hindi mo alam ang purpose ng pagyaman mo, hindi ka yayaman. Lord, sana ito gawin mo. Lord, gusto ko makawala sa utang. Lord, gusto ko mag-overflow ako this year. Bakit? Para maging blessing ako sa family ko. Pag tama na ang prayers mo, ibibigay na ng Diyos ang dasal mo. Amen ba tayo dyan? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, ayusin mo ang prayer mo, bebe. Number 2, tingnan ito ito isang totoo itong storya na sinabi sa internet, hanapin nyo na lang, ni Eileen Wright. Okay? Merong isang lalaki, nasa cashier siya, itong kwento niya, nasa cashier siya, mahirap po ito sa Amerika. So, ito pong pulubi na ito, itong street dweller na to, nagbibilang po siya ng barya dun sa kanyang pambayad sa tinapay. Ang mabigat, nung binibilang na niya yung barya niya, kulang na. So siyempre, nagtatagal, naghahanap ng barya, kung ano pa yung natira. So nagtatagal na sa counter, sa cashier. Ang hindi niya alam, may isang lalaki na isang pastor. This is a true story. You can look at this on the internet. It was vividly told by Eileen Wright. Alam nyo, habang nandoon siya, nakita niya yung tao na parang walang pera. Ginawa nung pastor na to, inabutan ng pera yung lalaki sa likodan niya. At ang sabi niya, huwag ka nang lumingon sa akin, bayad mo na to. Sa pambili ng pagkain mo, dagdagan mo pa. So, nagkaroon siya ng pera, bumili siya ng pagkain. Pagtingin niya sa likuran niya,
wala na yung lalaki. Hindi nga niya alam na pastor yon. So nakabili siya. Umuwi siya sa kanyang mag-anak sa street. Winter yon ang panahon na yon. Alam niyo kung ano sabi niya? Sabi niya, sweetheart, sabi niya, alam mo ba, wala na tayong pambili ng pagkain, pero nagtataka ako, may isang lalaki na nagbigay sa akin ng pagkain. Pero bago siya umalis, may binulong pa siya sa akin. Ano sabi niya? Anong binulong niya? Sabi niya sa akin ay, Jesus loves you. Yun ang binulong ng lalaki, pastor kasi. Nag-gets nyo? Sabi niya, alam mo sa totoo lang, nagbago isip ko. Yung pala, may usapan nilang mag-anak na ano, tangisay ko ano, na yun na yung huling kain nila, after that, magpapakamatay na sila. Kasi they are so much impoverished. They are so impoverished. Alam niyo kung ano? Sabi niya, pero dahil may nagsabi sa akin, Jesus loves me. Sabi niya, sweetheart, sabi niya, pwede ba sa linggo, maghanap tayo ng simbahang may Jesus loves you? So ito nangyari, hanap siya ng hanap. Akala niya, church yung Jesus loves you. So nakakita naman siya ng isang simbahan na meron lang signboard na nakalagay, Jesus loves you. Pero hindi naman talaga, yun ang pangalan ng simbahan. Alam niyo ginawa ng mag-anak, umaten nung Sunday, welcome nung pastor, at pagkatapos, na born again. After 3 or 4 years. Tanong sa ikono nangyari. So, yung family born again, yung lalaki, naging worker na nung church. After 3 or 4 years. You know what happened? Isang araw tong church na to, na pinuntahan nilang may Jesus loves you, may naging guest speaker. At nung nagsasalita na yung pastor, na-recognize yung lalaki na ito yung boses na nadinig ko, na nagbigay sa akin ng pera, pero hindi ko nakita ang mukha, pero alam na alam ko, siya yun. Alam niyo, pagkatapos bumaba nung lalaki, nung pastor na guest speaker, niyakap nung dating mahirap, nung street dweller, at ang sabi niya, Pastor, alam kong ikaw yung nagbigay sa akin ng pera. Nung panahon na yun, alam mo ba, Pastor, magpapakamatay na kami kung hindi ka ginamit ng Diyos na simple lang na pambili ng tinapay at konting kape. Pero dahil sa ginawa mo, na born again ako ngayon, salamat. And imagine, napakasimple lang ng binigay, but it changed a life. Mga kapatid, ang generosity is this, hindi ka suspicious. Ang generosity is this, ikaw ay wise. Ang generosity is this, hindi ka nagbibigay dahil naawa ka. Kundi dahil sinabi sa iyo ng Diyos yan, generous ka. You know what I see today? Ang conquerors will be a church, a generous church. Because you will conquer the spirit and the demon of mammon. Na hindi na kayo kuripot, na wala ng kuripot sa conqueror church. Because you are generous to your family, you are generous to your church, and you are generous to your community. So, gamit mo yung pera mo, gamitin mo yung galing mo to win friends for eternity. You're breaking mammon. Number 2, sabi ng Bible, he who is faithful in what is least is faithful also in much. And who is unjust in what is least is also unjust in much. Number 2, God reward us not according to figures, but faithfulness. Si Lord, hindi tayo nire-reward according sa figures na meron ka, but according to your faithfulness. Walang kausap. Nagets nyo? According to your faithfulness. Yung katabi mo, faithful ba? O kuripot pa? Ito ang natutunan ko sa Panginoon. We must be faithful in small things, in simple things, so that God can give us supernatural things. Do you believe this, church? Kaya kung anong meron ka ngayon, pagtapatan mo lang. Kung anong binigay muna sa iyo ng Diyos ngayon, pagtapatan mo lang. Di ba? Kung ano ang pinagkalob sa iyo ng Diyos, pagtapatan mo lang so that He can give you big things and most especially supernatural things. 1, do not make friends with mammon, but win friends using your money for eternity. Number 2, God does not reward us according to figures, but He rewards us according to faithfulness. And lastly, number 3, sabi niya, therefore, if you have not been faithful in unrighteous mammon, who will commit to you trust? Who will commit to your trust through riches? Kung ngayon pa lang dito, hindi ka faithful, paano ka bibigyan ng Diyos ng tunay na yaman? And if you have not been faithful in what another man's, who will give you what is
your own. Number 3 is this. You have to sow today what you want to see tomorrow. Nagtatanim ka kasi meron kang gustong makita sa susunod na panahon. Pero babalik ta rin ko pa ulit yan. Taninsahin ko ano. Tayo madalas nagtatanim dahil meron kang gustong makita na mangyari sa'yo. Pero lalagyan ko pa ng mas malalim. Taninsahin ko ano? Lakas. Yung nakikita ko sa akin, itatanim ko rin sa iba para makita ko rin na ginagawa ng Diyos sa'yo. Do you understand? Maraming tao generous. Bakit? Kasi wala sila ngayon, kaya nagtatanim sila para makita nila yon sa kanila. Pero pag nakita nila sa kanila, biglang humihinto ang generosity. Dapat tuloy. Nagtatanim ka ngayon kasi yung hindi mo nakikita, gusto mong makita. Kaya ka nagtatanim. Pero darating ang oras, yung gusto mong makita, nakita mo na sa'yo. Magtanim ka pa ulit para mo ulit sa iba ang ginawa ng Diyos sa'yo. Kaya ako, aminin ko sa inyo, we never stop helping churches. We never stop, really being generous to other churches. Kasi ako po ngayon, aminin ko, for the past, mula nung pandemic hanggang ngayon, may mga sinusuportahan kaming simbahan na hindi kami. May pinapasweldo kaming pastor na hindi kami. Na wala sa RainM. Anong dahilan? Kasi naintindihan ko ang mga pastor na nahirapan. Sabi ko, Panginoon, gusto kong makita na ginawa mo sa kanila ang ginawa mo din sa akin. Alam nyo, pag marunong ka ng magtanim para makita mo ang hindi mo pa nakikita, at marunong ka pa rin magtanim dahil gusto mong makita nila at makita ang ginawa sa iyo ng Diyos, sasabihin ko sa iyo, hindi matatapos ang cycle of generosity at blessing sa buhay mo. Alam nyo kung bakit natatapos ang blessing? Kasi eto tayo. Tanong sa'yo bakit? Kasi nung magtanim ka, umani ka pa lang. Pero nung umani ka, tumigil ka na ulit magtanim. Dapat magtanim ka para umani ka. At kapag umani ka na, hindi ka matatapos magtanim kasi habang nagtatanim ka, patuloy kang aani. And your blessing will never stop. Amen? Pakisabi sa katabi mo, ang katabi ko ngayon ay generous at mayaman. Kwento ko kayo and I'm done. Sige, bro, please the keyboard to me. Si ano lang. Now, I want you to understand. Pwede ako magkwento sa inyo, tapos na ako. Okay lang? Walang kausap na. Okay lang? Okay lang. Ito siya. Let me give you a story. Meron pong isang matanda na nasiraan po ng kotse sa isang freeway. Sa Amerika po yung freeway, talagang walang tutulong sa'yo eh. Alam nyo, nasiraan po siya, nag-overheat po yung sasakyan niya. So, umuulan pa nung time na yon. So, nangyari sa kanya is walang tumutulong sa kanya. Humingi siya ng tulong, pero walang tumutulong sa kanya. Di, mamaya-maya po, merong isang lalaki na huminto. Tapos sabi sa kanya, Ma'am, would you like me to help you? At ang sabi niya, please, help me. I don't know what happened to my car. So, ginawa po nitong lalaki na to, pinalamig lang yung kotse, meron naman siyang tubig, nilagyan ng tubig hanggang lumamig, nakaandar po yung kotse. Ginawa po nung matandang ito, inabutan siya ng $400. Ilan? Malaki yon. Malaki. $400. Sabi niya, Ma'am, huwag niyo po akong bigyan ng $400. Sabi niya, bakit? Birang-bihira hindi humihingi niyan. Hindi tumatanggap niyan. Ano bang pangalan mo? Sabi niya, my name is Brian Anderson. Please lang po, ma'am, huwag niyo po akong tulungan. Ganito na lang po, ma'am, huwag niyo na po akong bayaran. Itong sabi niya, if you really want to pay me back, here is what you can do, sabi ni Brian Anderson. Do not let this chain of love end with you. Huwag niyo pong pabayaan na yung ginawa ko sa inyong kabutihan, tumigil sa inyo. So umalis po si Brian Anderson, yung pong matandang babae, nagtuloy na siya. Kanya lang, in the wee of the hour or of the night, kailangan niya maghanap ng kakainan at saka ng hotel. Nakakita po siya ng isang coffee shop, pasara na. Gutom na gutom. Ang ginawa ng matanda, pumasok siya, wala nang halos customer, nagsasara na. May isang waitress, 7-month-old pregnant.
Sabi niya, ma'am, magsasara na po kami. Sabi nung matanda, pwede ba akong humingi lang ng coffee kahit konting tinapay lang? Kasi babayaran ko, walang problema niya. Sige po, wag niyo na lang bayaran. Total, magsasara na po kami. Ia-assist ko po kayo. Yung supervisor nung buntis, sabi niya, bakit bang nagbukas? Magsasara na tayo, gagabihin ka niya. Sabi po ng buntis sa babae, sige, umuwi ka na, ako na magsasara. Asikasuhin ko lang yung matanda. So, inisikaso po niya yung matanda. Alam niyo po, tapos, pinakain po niya. Tapos sabi niya, napakabait mo naman sa akin. At ang sabi niya, hindi po, I cannot help looking at you helpless in this night. Kumain po kayo. Tumalikod po yung waitress na 7-month-old pregnant. Di ba? Tapos alam niyo, pagtingin niya, wala na yung matanda. Tapos nakakita siya ng $400. Tapos may nakasulat na note. Nakalagay yung note. Sabi niya, you don't owe me anything. I have been there too. Somebody once helped me out the way I'm helping you. If you really want to pay me back, it is what you do. Do not let this chain of love ends with you. Sabi niya, binigyan kita ng tip, wala kang utang sa akin, kasi may tumulong din sa akin, pero ito lang sana pakiusap ko, hindi mo ko pwedeng bayaran, pero itong kindness na to, huwag matapos sa'yo. So tuwang-tuwa yung buntis na babae, for the first time, nagkaroon siya ng tip na $400. Malaki po yun. 20,000 pesos yun dito sa atin. Umuwi siya sa bahay niya. Pag-uwi niya sa bahay niya, tulog na yung asawa niya. Alam niyo kung ano? Hinalikan niya asawa niya. Tulog na tulog eh. Pagod na pagod eh. Sabi niya, sweetheart, honey, wala ka nang intindihin sa pagpapaanak sa akin. Bakit? Alam mo ba? May nagbigay sa akin ng $400 para pang ospital natin, ready na, plus yung ipon natin, saktong-sakto, pwede na akong manganak ng maayos sa ospital. Yung asawa niya, antok na antok. Tapos sabi niya, sige na sweetheart, honey, kung ikaw ay antok na, I love you, tulog ka na, good night, Brian Anderson. Yung palang asawa nung pregnant na babae, yung pala yung Brian Anderson na tumulong doon sa matanda. Totoo yung sabi ng iba, what goes around, comes around. What you sow, you will reap. Mga kapatid, yayaman kayo. Pagpapalain kayo. Pero huwag niyong pabayaang matapos ang generosity kapag pinagpala na kayo ng Diyos. Conquerors, isang araw may aircon to, gagandang lugar nyo. Huwag niyong pabayaang huminto na gumanda ang lugar nyo na hindi maging pagpapala sa iba. Nalulungkot ako, meron akong isang simbahang mini-mentor, di ko nababanggitin kung saan. Tinulungan ko silang magkapastor, tinulungan ko silang umunlad. Nakapagpatayo sila ng building. Nung sila nagsisimula magpatayo ng building, ako pa ang nagpa-offering sa kanila. Alam niyo kung magkano inabot, pastor? Isang offeringan lang, 1 million. Tapos ang sabi ko dun sa pastor, pag gumanda tong simbahan nyo, paggamit nyo sa ibang church, pahiram nyo sa ibang church. Gulat ako, gumanda yung simbahan, ayaw pa rin ang ipagamit sa ibang church. Sabi ko dun sa pastor, isang araw, hihinto yung blessing nyo. Bakit? Kasi magtatanim ka sa gusto mong makita. At kapag nakita mo na, magtanim ka pa rin para makita mo sa iba, ipinakita at ibinigay sa iyo ng Diyos. Doon mo palang masasabi that you are blessed to be a blessing.